God is alive, buhay ng Diyos. So, in spite sa ibang mga sitwasyon siguro, that to always remind us na kung open ka na, naman katong ino. No? In a simple way or spectacular way. Mga kay ikunin sa ito, nag-sige siya ka. Haman na magsubang. Hindi kasubang, bawa ka extra, kasubang buwa kita. So it is God. Tingin ko lang sa Lord na rin kami nagkakabito. And to remind us to always glory and not pray. But pray kita to be aware that God is always with us. No? So, palapakan natin atong Ginoo. Hallelujah! So, karon nga gabi, lahat ng series that about resurrection. Balik pa sa isip ko na akong abong topic ko sa resurrection na ako. Pero sa mga sabihin ko na akong libro that there is a transformation power in the resurrection. Sa mga balon nga may pagbago kita. There's power to change sa aton na kabuhi through the resurrection. Ang hindi pwede, hindi kita magbago. Hindi pwede. We have all the reason to change because of the power of God nga iya aton. No? So, to be productive, to be overcomer, ay dapat doing aron kita because we have the power of God. Tawag nga na we bring life. Life wherever we go. We bring life. Kabuhi atong daga. Not only per se nga ginawa o inheritance, wherever we go, we always bring life. No? Sa bagay, sa opisina, sa negosyo, simbahan, sa ministry, wherever you go, you bring life. May kabuhi. No? And that life is not only talking about abundance, blessings, and that. No? But it's also something about there's joy, there's peace, and bring the presence of the Ginoo. Something at the pumunta ng paggalingon. What we bring? Sa bagay, sa kusina, sa baraka, sa negosyo. Ano ang dala ito? No? Sabi na tanaw ako na magkatong galing. Ano itong dala? Daga ba kita sadya, kalipay, kalinong, solusyon, o kita gada problema? Gada problema yung ito. Because being a people of resurrection, hadaga naton ro kabuhi itino. The life, the eternal life. God. It's not only life after death, but life of God makaroon. Dahil na ako, no? Ngayon, sa bilang ako tawag kayo ng gabi that resurrection is a life-changing process. So there is transformation. Dapat gabago kita. May pagbago kita sa aton na kabuhi. Aga-grow, padayon pag-grow, padayon pag-pamunga, padayon maging produktibo. Isensing kita dayon. Isensing kita dayon. Dayon mo kita sa ibang lugar, wherever we go, produktibo kita. We bring life, we bring God wherever we are. Why? Because we have the resurrection power in us. Agro sa kabagay na aton nga tawag pangayon sa Ginoo that we learn nga kabuhi growing around nga resurrection life aton. We know that, but naton, we have celebrated it. The question, are we experiencing it? Doon sa kabagay. Agrulit ang gusto. May experience yan kung akong galon. Bubunat, nagkanta ako, nagnuntok-untok ako ko, na Esther, nagpulo ako Esther, alas dos, nagbugta. Hay nano resulta. Kung what resulta, diniliyo ka what was. Matagong istorya.
Nano resulta kung Easter katong? Ano ang resulta na natabukon makaroon? Muna ang mga importante that we have participate sa Lenten season activities so that we have all the reason mag-participate and to celebrate the Easter season. Like kung wala kita mag-participate sa mga activities, we don't pour our heart, our mind na tabo kung Lenten at Holy Week. We have no reason to celebrate Easter. Why? Nagkilinantang kita. Ang nag-agayang do Easter as part of season na kalendaryo, part of holiday. There must be a result with ako. Sabihin ko, yun na ang pagbago. Yun na kita mapit sa atong kabuhay. Agawin ako nga continual na matunan kung ano kaya na resurrection. So go to Philippians chapter 3, verse 10. Philippians chapter 3, verse 10. So tayo sampai di po, ang gusto na. Philippians chapter 3, verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection, the fellowship of His suffering, being conformed to His death, if any means I may attain the resurrection from the dead. I'm reading in King James Bible. Napasaw natin sa anang Amplified. Mas nila pa pero pagkasulat ka sa Amplified o translate. Amplified. Ano Amplified? Ang pag-akat. Amplified version ng Bible. King pag-akat. Kita mo ay kusang ka word. Ako imot-imot ng meaning. No? Para madali pag-utan. That's the word amplified. Sa amplified. Sa amplified. Verse 10. For my determined purpose is. So, kunin natin nyo, direktan that I may know. No? Kung nasin sa inyo na King James, that I may know. Look at the verse 10. Yeah? That I may know. Sa Amplified, may anak ang gintugang bago ng isa. For my determined purpose is, then ang aking purpose, that I may know Him, Jesus, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him. Perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly. Doon lang ang pagka-translate that I may know Him. Kung natin nyo, that I may know Him. 1, 2, 3, 4, 5. 5 words. Natin nyo, that I may know Him. Kung sa Amplified, kahaba-haba ka rin. Tawagan ng Amplified. Mahaba, pag-akat, pag-taugit meaning. That I mean, that my determined purpose is that I may know Him. Translate, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him. Perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly. Do yun lang pagka-translate it, that I may know Him. Nga mana, to be progressively become more deeply, intimately acquainted with Him. That is, with Him, Jesus. Perceiving, recognizing, understanding the wonders of the person more strongly and more clearly. Nga kunin mo nga kung madaling tindahan, anong pambawa na may I know Him, that I be deeply acquainted with Him, perceiving, recognizing, understanding the wonders of His person more strongly and more clearly. Doon ang pagka-translate it, that I may know Him. So about Jesus.
nagpangaywa about His resurrection. And that I may know in the same way, acquainted, perceiving, recognizing, understanding more strongly and more clearly the power outflowing from His resurrection, which is exert over believers, and that I may so share His suffering as to be continually transformed in spirit into His likeness, even His death in hope. So may connection. Pero anong pagkatapos, the power of His resurrection ay not only that knowing, perceiving, understanding, recognizing, that I may so share with His suffering and to be continually transformed. Continually transformed into His likeness. So, the resurrection is something about transformation into the likeness of Jesus. So, ikaw na din makonakon atin sa University ng istorya na pero sa bilog na aspeto pagkabanhaw hayro aton nga mapinadayunon nga pagbago nga makumpurma sa imahe ko aton nga Ginoo. Ngani o sa bilog nga mapatabo aton hay may pagbago gid. When we pick up resurrection, there must be change from the inside, in the spirit. Ayun na. Nga hindi, pwede na hindi. No? Because kung atong din ang tanawon, doon yung the purpose ng Ginoo to transform us to the image of Christ through the resurrection power of atong Ginoo. Nga may pagbago. There must be changes in you and me. May pagbago. Resurrection is a life changing. Why? Because sa Romans chapter 6. Romans chapter 6, pulutan mo na. As they put it up. Chapter 6, verse 4, 5. Therefore, Romans chapter 6, verse 4 and 5. Therefore, we were buried with Him to baptism to death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. We buried with Him, we give our life to God, we die with Him, so raise up together with Him to walk in the newness of life. When we are with a new creation before God. For we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Ngayon sa kamatayon, ang sa pagkabanwa pa atong Ginoo, no? Ay una natabo ikaron ro aton nga pagbago. Na may atong bago nga pabuhi sa Ginoo, new creation now sa atong Ginoo. Because of what the Lord Jesus done in the cross. That through Him, through His death, we have forgiveness of sins. We have been reconciled back to God. So, may pagbago. And we have overcome the power of sin sa atong nakabuhi. So nga amat-amat. Amat-amat. Ito aton nga pagbago. Amat-amat. And how do we do that? Paano mataburon? No? By the resurrection power of God. We say resurrection power. Ano resurrection power? No? Simply, it talks about the power of the Holy Spirit. It is the power of the Holy Spirit. Tanaw sa Romans 8. Romans 8, verse 11. Romans 8, verse 11. Ano mo?
Romans 8 verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead. So, mag-abuo natin. Kung ano resurrection power? It is the power of the Holy Spirit. But if the Spirit, the Holy Spirit of him who raised Jesus from the dead, that is resurrection, dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. So the resurrection power is the power of the Holy Spirit. It is God's Spirit. So when you look at that is the work of the Holy Spirit, the continual sanctification. Sanctification means to make us separated, holy, and to be conformed to the image of God. That's the sanctification. Continual working of the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. Continue to sanctify us, to separate us from sin, and help us to live as Christian people, as children of God. Continually working sa ating mga kabuhi. Continual working sa ating mga batasan. It is the Holy Spirit that works in us. It is the Holy Spirit that helps us transform our life. So ngayon, ano na para? In a simple way, matalo istorya, we have to have always a living encounter with the Holy Spirit and with the Word of God. It is the Spirit who gives life. Christ from the dead, he who raised Christ from the dead, God who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Sa power of His Spirit. No wonder, kasunod ka Ascension and then Pentecost. We're just celebrating yung mga nanabo. But it's already natabo dara. So we have now the Holy Spirit. So, in short, sa akong pag-inisip, in order to walk in the resurrection power of God is to walk in the Holy Spirit. The power of God in us. A living encounter with the Holy Spirit. And that is our prayer, our meditation, and in simple things, simple things, knowing our presence of aton we know. And also, pag-iman sa Word of God. Pag sa anang word. John 6:33. John 6:63. John chapter 6 verse 63. It is the Spirit who gives life. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The word I speak to you are spirit and they are life. So more nga kung may atong time sa Word of God, may time kita sa mag-meditate, sa pag-ubra ka, then not only that we learn about the wisdom of God, His Word, but the Spirit continue to work in our lives. So, may matalo na itong oras, kung ginasummarize mo ito madali. At sa madali, nagintihan. May panggol. Raya ng resurrection, ay dapat epekto may pagbago kita ka. For continual growth, ang pagkaman ng growth, bukod na tatlong. For growth na tatlong, ay okay, iyan natin mo, simba, gapling, programa ka ministry, okay man. Pero yun na that is not growth. That is maintenance. At least. Iya. Ay basta ko ba? Ay ya. Ay dua ba? Ay maintenance ito.
bukod do yung Christian growth bukod. Christian growth anak pasaka. Ispabuto. Pataas growth, mabinungahon. Para yung nakapamunga, ang kaabo o bunga, kusang ang baron, translated sa simple way, recommitment, gagapan. No? Recommitment. Kung natulog ka na committed ka, ay dapat pataas, palapad, paabo, bukod committed. Committed na din. Nagtakot yung tanayin mo na committed. Tagalog ng word, committed, nagtakot. Committed. Am I doing it word? Kaya mga yung akitid na isip mo, ito at word. So, committed na. Paus-os, aray mo nga, growth, ay pupunta. That's it. So, my point makaroon somehow na God will show us or experience, singkir yan, o abuman, the reality for naya ng resurrection power. Ay dapat grow, dapat gabandungahon, ruyun ta, ay kung what in gagapan, what is God? Means, bukan tingawas nga. Kundi, sama. Ruin mo nga commitment. Ruin mo nga, no ba sa Ginoo? Ay padayon ang ginabo. Ay kung siningkiri, bukod at growth, there's something wrong. There's something wrong. Something wrong. Something wrong sa Ginoo. Isang, bonding gusto rin ako may princess. Alatag ang diferensya. Bisus siya na nagpalyado mo ng diferensya. Kamahinan, nag-nulong diferensya. Pero niya nga, growth na ako ng pasaka, abo. Yun should be. Aton nga growth as Christian. Dahil, iyak aton the resurrection power of the Holy Spirit. Kung pa ron, ito sa mambalon, nga wala kita reality o resurrection power of Ginoo. Kakinantang kita is the resurrection life, pero wala. Ay may una ro, tapi ko ay kabuot. Hindi pwede. So, atong living encounter premise sa atong Ginoo, pag sa prayer, sa atong pag-meditate, at pag-apply Word of God, become a living encounter because the Word of God, is life, there's spirit in it. And the more you meditate your Word, the more you can grow in a very simple and living in it. Kaya may time kita pray, may time kita na kapangulo, may time kita na meditate your Word para maato mag-grow spiritually. Hanggang ka na kung siya ay we have overcome already the power of sin in our lives. Ngunit may pagbago. And that is through the power of the Holy Spirit. Din magkaroon mga campaign slogan. Change is coming. Change is coming. And let the question, how they will do the change? Paano matapos mga changes na? 3 months? 6 months? Corruption of the soul. It is embedded in the blood, in our blood. Not only corruption sa government, but the corruption of our soul. Embedded sa atong heart and mind. It takes time to do that. May not mga changes na madali. But when it comes to our soul, sa pagpapatawa, sa atong mga anang batasan na kinaiyak, atong pinaligos ng batasan, it will take 3 months na 6 months. It will take you lifetime sa atong pagbabago. And only the Holy Spirit
Only God could change us. Muro nga piskan dahil ano sa atin na ito mga mabasa sa encounter mga apostles. No? With the encounter with the risen Lord, lot of changes and transformation. Si Mary, running sorrow was transformed to joy. Pero mga apostles, andang fear, weak, mga apostles was transformed into courageous and bold. Ay tama sa mga doubt was transformed into faith. Last Sunday, how we transform the mga disciples. We learn once again to see the vision and the mission. First, because of their obedience sa atong Ginoo. Na lipat yero anang lambat. Tangtak ko lambat alin sa wagas ko. Because of their obedience, they have an encounter with God. They have an encounter with God. And with their fellowship, they have an encounter with God. Ito, less than that. Iyaw-iyaw ka. Iyan na akong parilag. Iyaw ka, kaunag ka. Fellowship. Sabi ni God. Their obedience, their fellowship, and then after the fellowship, He went to the Lord in heaven. As we learn, reading on next Sunday. Peter, you learn me? Peter. Kalau ni Peter, yang masih makan. Ini yang masih Lord. Ayun sa Lord, di pwede nga, lipat-lipat ng Lord nga, simo ako deny. Hindi pwede. Kamu rayuan ako, maraming sukaan na. Bagusnya merikular kita kamu tapos ini OJT for 3 years merikular kamu sandal ditawan akan Pinoy imbis tentang ada sandal ditawan Pinoy di trabaho ayos na Lord kita pwede rin magkampasikan. Ibiyungan Lord, ba't hindi? I-confront na si Peter, ayos ka Peter, dahil ikaw ang bilinan o dahil simbahan. Ayos, ang kita natin doon. Ay kinibilin mo kimura. Parang kabalik ko siya si Lord. So, bilinan na mga apostles. Kamu magpadayon ka. So, they have to be transformed. So not only sandang obedience to the word, sandang fellowship with God, and then with their encounter with God. His word, confrontation, discipline, whatever. Sanda yung pikiran ng Ginoo ka. Ni Peter, nagtatong beses mo yung 11. Pinasyo rin. Pero namin sa Ginoo, yung tawag nga rin bahog ito, pati na namin. Pati Lord ka. Kung katan doon ay, ito again, oh Lord, I love you. Speak my sheep. Ito, oh Lord, Shepherd my sheep. Ito, speak my lamb. Oh Lord. Ito kita, sudah again. Sudah again. Ang kita. The Lord, nalabit na kaya. Okay na. Lahat mo. Ang kita ka, tapos kasi tapos gusto kasi Pero si Lord, nagpapit ni Peter, Peter na nilaglag si nilaglag na saya ron. Kung bisig nilaglag Jesus, naiwan na. Saligan na lang, umupat sa kano.
sa puto po sibilyan kung ako na sige na nga kita ko mga milagro, power, Ginoo, tapos ko mga provision. Ay, sunod-sunod eh. Anay ka, hinangan sa sunod eh. Oda, hindi gagawin. Kung marunong pagsabi ni Ginoo sa mga apostles, no? Kung marunong kita, kung nanay nga, kinahangan nga, continue to grow ang nature na masaligan kita Ginoo. Abo ka na integar katon. No? Abo ka na integar katon yung Ginoo. Abo. So you have to grow. Because kung wag kita ka-grow, immature kita, hindi kita pagsalita ni Lord. Hindi. Hindi. Bisang kilikanan, hindi salit na ro, anang kwartar abo karon kung hindi kasalikan. Oh? Eh, saya na lang immature ka yung saligan eh. Di ba? Digsali ka kung ng mga ulang. Digsali ka kung tangara. Oh. Nakakil kita. Digsali ko ng motor. O auto. Ano pang isali sa mga? Hindi isali ko. Dapat ipakita mo man, saligan ka. Alam mo tolong kan? Wala ko simpiya. Ika ng bayan. Ikon, simpiya. Sinsili ba? Sibo ha? Saligan pa eh. Masa belum kita change ha? Nanay-nanay, we have to grow in order na saligan ng Ginoo. Gusto mo sa mga disciple natin, siguro kita Ginoo, matransform ka dahil sandal ko naligan aton sa mga trabaho, sa mga pasipit, i-karyan. So, not only that, kundi kita man, we prove na buhay o Diyos para sa aton na transform life. Dito sa bilog pa rin. Pero atong pagbago, pero yung sa bilog na pruweba na kabago. Agro-pruweba makita mataron. Pero ang pagbago natin. No? Makita mataron. May oras mataron sa atong kabuhay, sa atong palibot. So may iba mo dyan eh. Sa bilog na aspeto makulita yung marami. Resurrection power have to transform o atong. Mani, we have to grow, progressively. So pwede step by step, so progressive, step by step, faith by faith, present by present, pwede, may proseso, pwede. Makilala natin si Jesus, at makilala natin kung ano sa resurrection power para kanina. Ay i-prove natin dun sa kalimutan ng buhi o Diyos. Pero isang bilog na madali, magtaga, tawag sa simbahan. Natuloy kasi lang kita, kung madali, nakita na sa atin ng mabuhi. Ng buhi o Diyos. No? Buhi. So nga, mapiktuhan ka ron, mabuhi, praatong pag kanibis sa Diyos, dapat tuwing itagong pakita mo ron, kung dago, kung kasadya, ang kalipay mo mag-service sa Ginoo buhi. Pero kung kauyak kita sa itong pag-service sa Diyos, pagkailangan ay depenensya. Wala tulo tawag, naraton, pagkailangan ko resurrection ko ay atuwa. Hindi dapat mong napasko, glory, no? Raton na pag-grow sa Ginoo. So, maroon ato sa bilog matapos sabihin nga sa atong nga bas baga, may resulta o Easter sa atong buhay. Sa pag-celebrate natin nga ang Easter season, pro-resurrection power at Ginoo ay may epekto kato.
Kita lang ang magsabat. Kita lang ang magsabat. Ang makita man doon sa atong buhay. No? Iba o, kilala ta ang kabati. Iba mata, wala itong inaplicar, ay makita ang resulta. No? Iba ko. So kamay may ipon mo sa gabi nga, I have said something. I've challenged something sa ating kabuhay. That we have to grow, to pursue, to know Christ and His power of resurrection para we could live sa kabuhay natin, matawan ng kumaya sa ating kabuhay. That truly, from the heart, we know, kumanta kita, He is the life and resurrection. We know it. Buhi kita sa atong tagipuson. Because, ay natin, isang sa mag-amat yan, mintok yan, may pruweba. May natuod na buhi ng Diyos sa atong tagipuson. And we will pray by our sponsor.